Magandang umaga mga master. Mayroon tayong i-repair ngayon yung Chilean. Ang pangalan nito ay water dispenser. Chilean po yung brand. Anong brand po yan? Parang yun lang nakalagay, Chilean Enviro Friendly. So problema po nito mga master, hindi daw umiinit. Kahit isang araw na daw nakasaksak, wala pa rin init. Lumalamig na lang yung faucet ng heater. Lumalamig na lang, wala pa rin init na lumalabas. So yun din ang gagawin natin, basic yung unang gagawin natin. Check muna natin ang tester. So tingin ko wala namang problema ang switch nito. Yung lamig daw nito okay naman, walang problema. So nakita naman natin yung switch okay pa naman, pero basic din paano natin i-check kung hindi nga ba umaandar yung heater. Set natin yung ating tester sa ohms, tapos kukunan natin ang resistance. Kung hindi talaga gumagalaw ang tester, meaning may problema talaga. So unang-una, check natin ang tester, calibrate muna natin. Then basic din, kunan natin siya ng resistance. So try natin pandarin. Switch on natin gamit yung may switch sa likod eh. So yan yung sa lamig, sa cooling niya. So okay po yung malamig na tubig. So ang heater na hindi pa naka-switch off pa, so medyo maiksi nga, tanggalin muna natin. Ulitin natin na para makita. Medyo maiksi kasi hindi makaabot yung phone ko na pag-video. So yan, nakakuha na tayo, nakasit ang ating tester sa resistance sa plug. Tapos gumagana yung cooling niya, yung lamig. Yan o. Wala kasi akong tagahawak. Shoutout nga pala kay Master Dodds at saka kay Master Dance ngayon, nagmo-module sila. Busy. So ako na lang muna isa dito. So yan o. Umaandar, diba? Yan yung sa linya ng cooling system. So try natin switch off ha. So yan, okay, umaandar siya. Yung switch niya okay pa naman, umaandar din. So yan o. So wala nga daw problema sa lamig nito, ang problema lang sa init. So naka-off na yan na, try natin switch on. Yan o, wala. Diba nakita nyo hindi gumagalaw ang ating tester. Supposed to be aandar yan eh, pero yung lamig tingnan nyo, nakita naman sa tester na yung switch ng cooling o yung lamig na tubig umaandar, diba? So wala pong problema ang switch. Pero itong switch ng heater, sa tingin ko wala din namang problema. Paano ba natin i-check ito kahit hindi natin siya tanggalin yung switch ng heater? So bubuksan muna natin dito sa likuran. So madali lang i-check ang switch kahit hindi natin tanggalin o bunutin. So i-plug natin para malaman natin. So switch on natin yung switch. Pag makita natin yung ilaw na gumagana doon sa harap, so meaning okay pa yung switch niyan. So ang problema nga lang daw nito, hindi talaga umiinit yung tubig. So yung dalawa na yan, pag naka-switch on yung plug natin, aandar yan, iilaw yan din sa harap. So yan o, nakasaksak yan, diba? Pero hindi umiilaw dahil naka-switch off pa yung switch niyan. So try natin switch on ha. Unahin natin yung sa lamig. So nakita nyo, umiilaw siya by kulay green. So may sign din siya ng parang lamig, yung cooling. So try natin sa heater. So yan, umiilaw, diba? So meaning okay ang ating switch, walang problema. Yung dalawang switch walang problema. So pag walang problema yan, isa din kasi yan sa dahilan, yung switch ng heater minsan walang contact. So nakita naman natin na gumagana siya. So ang gagawin natin ngayon, tanggalin, sandali lang ha, notin muna natin. So okay ang ating switch, wala tayong problema. Kasi pag hindi umiilaw yan, so posibleng sa switch tayo nanggagaling yung problema na hindi umiinit. Pero okay naman,
So ngayon ang gagawin natin, i-check natin ang thermodisc, thermocouple o heating elements niya na controller. Yung dalawa na yan, kung anong tawag nyo dyan, pero ang tawag ko dyan ay thermodisc. So yan, dalawa na yan, pati yung heater. Kukunan natin, same pa rin ng value, resistance lang tayo. Medyo nahihirapan nga akong humawak dito. Wala nga kasing tagahawak ng mobile ko, so ako na lang muna. So yan, pag gumagalaw ang ating tester, check natin yung thermodisc o yung controller ng heater. Yan oh. So buo pa ang ating isang thermodisc. So yung dalawa na yan, i-check natin dahil minsan din yan ang dahilan. Mayroon po siyang reset dyan, yung switch. Kung baga parang i-reset mo siya. So medyo mahirap, sandali ha. Yan o. So buo pa yung ating dalawang thermodisc. Ang isang thermodisc dyan o yung controller ng heater, kung anong tawag nyo dyan, thermocouple. So yan o, gumagana, diba? Dito sa baba, yung makita nyo yung parang sa may ground yung kulay puti sa gitna, yan yung reset nya. Kadalasan nagsuswitch off din yan, pero okay naman. So sanhi kasi yan, pag wala ng tubig, nagsuswitch off yan, sobrang init. So wala po, okay naman ang ating thermodisc. Thermodisc o yung anong tawag nyo dyan, paki-comment na lang. Thermocouple o anong tawag nyo sa iba nyan, yung term. So gumagana yung dalawa. So wala tayong problema nito. Itong dalawang to, wala tayong problema. Lahat sila gumagana. So ang option na lang natin ang yung pinakahuli, yan o, gumagana, may resistance siya. So ang pinakahuli natin i-check ngayon, yan, medyo mahirapan nga ako kasi walang tagahawak ng video eh. Pagpasensyahan nyo ng mga master ha, kung medyo matagal, pero at least nakakatulong to sa inyo. So pag gumagalaw yan yung ating tester, nakasit tayo sa ohms, kukunan natin ang resistance sa terminal nya. Pag gumagalaw, okay. So ito na lang ang pinakahuli mga master, yung heater. Ng heater niya ay nasa ilalim. Minsan naman yung heater nakabelt siya o sa gilid lang, pero ito nasa ilalim. So same pa rin, kukunan natin ng resistance ha. Sa ohms pa rin tayo. So yan, nakadikit na yung ating dalawang test probe sa terminal ng heater. So titingnan natin kung gumagalaw yung ating tester. So yan o, wala o. So diba, nakita nyo? Ulitin natin ha. Yan, nakadikit na yan ha. I-ganyanin nyo lang mga master kung paano mag-check ng heater. Set nyo yung tester nyo sa ohms, kahit times 1 o times 10 ohms. So wala. So meaning open ang ating heater. Wala siyang makuhang resistance. So yan palang problema, kaya bakit hindi lumalamig. So yan po yung heater niya na sa ilalim nakalagay. Yung iba naman yung design ng heater, naka-belt lang siya. Yung iba naman sa gilid. Pero ito, nasa ilalim yung terminal ng heater. So open po siya, kaya wala siyang, hindi umiinit yung tubig. So dapat kasi may resistance yan, gaya na pag-check natin ng thermodisc. Same lang sila dapat sana. Yan, ulitin natin ha. So nakita nyo mga master, yung tester natin nakalagay siya sa ohms. Walang resistance tayo nakita. So meaning open po ang ating heater, kaya pala hindi umiinit. So yan ang dahilan. So ngayon alam na natin mga master kung paano mag-check. Ang next na lang natin gawin, paano tanggalin ito. So yung mga tornilyo niya dyan, pati sa ilalim mayroon yung tornilyo. Kailangan tanggalin natin yan para makuha natin yung mga connection ng heater, yung mga tube niya o yung mga daanan ng tubig galing sa tangke. Kailangan tanggalin natin yan, may mga clip yan eh. Unahin natin itong takip sa itaas mga master ha. So natanggal natin yung tornilyo. So itulak mo lang yan ng konti yung cover sa itaas ng paharap.
Yung heater mga master, meron siyang dalawang tornilyo dyan sa itaas. Kadalasan niya kakalawangin. So titingnan natin kung matanggal pa ha. So yan o, yung tornilyo niya kinakalawang na dahil nababasa yan ng tubig dyan minsan, tumutulo. Yung isa na may nasa ilalim ng tangke ng tubig, pero walang possible na matanggal natin yun mamaya. Titingnan natin ha. So tanggalin nga muna natin tong dalawang mga master, yung dalawang posit na sa harap para matulak natin itong pinaka-cover niya. So tanggalin muna natin yung mga connection nito ha. So madali lang naman siyang sundan mga master kung titingnan nyo lang kung yung mga nakakabit ng mga wire o yung mga tube dyan na nakakonek sa heater, madali lang naman tanggalin. So importante matanggal nyo yung mga tornilyo kung saan nakatago dyan para madali siyang matanggal. So mayroon siyang dalawang tornilyo sa taas yan, no? Kinakalawang na. Pati dito yung mga tornilyo dyan sa harap, tatanggalin natin yan para maibalik natin ng maayos yung posit na yan. So tatanggalin natin yan, pati yung may tornilyo dyan sa flooring na yan, yung pinagkabitan ng heater dahil nakahang lang yan. So kailangan matanggal natin yan. So titingnan natin, kinakalawang pa naman. Yan na, natanggalan natin yung mga tornilyo dyan. So pwede na natin kasi, hindi kasi natin matanggal yung heater dahil yung posit niya nakadiin pa dyan sa may cover sa harap. So kailangan muna natin tanggalin ito. So dandahan natin sa pagtanggal ng mga ganito mga master sa water dispenser dahil sobrang tipis pa ng plastic nito. So ingat-ingat lang din. So yan, natanggal na natin. So pwede na natin makuha yung heater. So yan o. So ganyan lang mga master ha. Yung ibang design kasi ng heater, yung posit niya ay plastic lang, so medyo maiksi. So ito na may iba, naka steady na siya sa tangke ng heater. So puputulin na lang natin yan mamaya mga master. May ipapalit ako mamaya, titingnan natin. Dahil wala na to, hindi na magamit talaga to, open na siya. So ito po yung problema, yung connection ng heater niya. So kakaiba tong design ng container niya. So puputulin na lang natin yan mga mamaya. So almost same lang din yung pinalabas kong isang video na ganito din. So pinutol ko na lang, pinabrikitan ko na, nilagyan ko na lang ng hose. So yun, i-difference natin yun mga master. So puputulin natin ito mamaya dahil magagamit natin to. So yung defective mga master, ito po yon, yung nakakabit sa water dispenser. So mayroon tayong ipapalit mga master. So pupunan natin ng resistance yung heater nya, pati itong thermodisc nito kung anong pagkakaiba ng defective at saka good parts. Yung origin ay yung ipapalit natin. So ito po yung tinanggal natin. So check natin ha para makita nyo ulit. Pag mga ganito kasing water dispenser mga master, madali lang naman siyang i-check kung alam nyo lang kung paano gamitin yung tester at saka mag-determine. Switch, thermodisc at saka heater lang. So na-check na nating switch, na-check na natin yung thermodisc, okay naman. So titingnan natin ulit ha para makita nyo. So may fuse din, pero pag putok ang fuse, kasama na din yung cooling system nya, hindi gagana. Tingnan nyo, gumagana yung thermodisc, di ba? So okay po yung dalawang thermodisc, di ba? Ang pag-check naman ito, nasa ohms lang, kahit islagay nyo sa times 1 o times 10. So yung switch na yan, yung kulay puti, pag walang tubig kasi yung container ng heater, mag-o-open yan. So kadalasan din yan, mag-o-open yan, mawala ng contact. Pero na-check naman natin, gumagana naman siya, di ba? Na-check na din natin yung heater. So nandun yung problema. So tingnan natin ha ulit ha. So
para ma-focus natin, makita nyo kung ano yung problema talaga. Kasi kanina nahihirapan ako doon, walang tagahawak. So ito, tingnan nyo. So di ba? So ang pag-check naman natin nasa ohms lang. So hindi na natin kailangan ilipat yung setting ng tester. So yan, walang resistance, di ba? So meaning defective yung heater, open siya. So ang ipapalit naman natin, tingnan nyo ha, yung kaibahan. Medyo ano lang yung styro niya, yung cover niya, pero okay pa po ito mga master. Nakuha ko ito doon sa yun, no? Kinakalawang na yung flooring ng housing pero gumagana pa po siya. So yun nga yung sabi ko, kung marunong kang mag-save ng mga spare parts, so makakatipid ka at pati yung customer. Kasi yung bilihan dito sa amin malayo talaga. So tingnan nyo yung pagkakaiba ng good parts at saka defective ha. So pareho sila, may dalawang thermodisc. O anong tawag nyo, yung controller ng heater, anong tawag nyo dyan. Pero thermodisc ang tawag ko dito. Yung lumang term, iwan ko lang sa mga bagong term nito. So titingnan natin ha, tukunan natin siya ng resistance. So yan o, pareho lang sila gumagana, diba? Wala po siyang polarity kahit baliktarin nyo yung tester mga master. So yan. So yung sinasabi ko kanina, yung may kulay switch na sa thermodisc, yung sa gitna, yung kulay puti, pag walang contact, i-press nyo lang yon. So wala naman. So titingnan natin itong heater ha. So dito din ano tayo dito, yung parang dito tayo magpo-focus ngayon sa heater. Tingnan nyo, gumagalaw yung ating tester mga master. So 'di ba? So meaning okay po itong heater na to. Ayos. So pwede na natin itong ibalik ngayon mga master. So ayos, subscribe na lang Rimlitech para updated kayo pag may bago akong mga video. So ang gagawin natin dito ngayon mga master, tatanggalin muna natin itong styrofoam dahil parang medyo luma na din. Tatanggalin natin, ipalit lang natin yung sa original ng water dispenser. So lahat ng mga connection nito mga master, same lang sila. Dahil same lang din sila ng heater nandito sa ibaba. So yung gaya ng ginawa ko nung nakaraan, yung ibang heater nasa gilid lang, so nag-add ako ng yan o, wala diba? So nagdugtong ako ng wire. So ito hindi na kailangan yan, no? Tingnan nyo yung heater, gumagalaw yung ating tester, diba? So ito po yung good parts. So ito po yung defective. So nakasit tayo sa ohms, diba? So ganun lang mag-determine mga master kung wala tayong makukuhang heating ng yung heater ng tubig, hindi umiinit. So i-check nyo lang ito, yung buong container niya mayroon siyang thermodisc, yung heater niya mayroon din switch, ganun lang, ohms lang din. So yung cover nito tatanggalin natin mga master ha, standby lang para ma-try natin mamaya, makita nyo kung good ba yung ating ginagawa. So tatanggalin natin ito, ipalit lang natin mga master. Iniingatan ko lang mapunit dahil wala akong staple o stapler. So ibabalik lang natin to mga master, standby lang. Pati yung ano pala nito, yung pinagdugtungan ng faucet, yung kung nakakunik sa container, puputulin natin yan mamaya. Yan ang gagamitin natin. So antabayan nyo lang yung paggawa natin mga master ha. So tatanggalin natin dahil ito iba naman yung design nya. So medyo madumi nga yung styro nya, ay yung foam. Medyo matagal na rin kasi natambay ito. So hindi ko lang tinanggal yung sa unit muna ito para hindi ma-misplace. So kaya medyo madumi na. So wala namang problema, styro lang naman yun. So ito na, naibalik na natin. So yan ay mga master, na ipalit na natin. Ito na lang pinagdugtungan ng faucet, pakita ko sa inyo ha. Puputulin lang natin to mga master dahil hindi natin maibalik yung faucet. Kung ito tatanggalin natin to, puputulin natin. So madali lang naman, i-estimate nyo na lang kung paano natin siya, kung gaano kahaba. So ganun din yung hose na yan, sakto lang yan. So yun na lang yung yan,
Puputulin muna natin ha. Standby lang mga master. So kung gagamitan nyo kasi ng lagari, medyo mahirap. So kailangan tube cutter kung may tube cutter kayo para mas maganda yung pagputol yan. So natanggal na natin, lalagyan na lang natin ito ng cable tie. So dodoblehin natin, iingatan lang natin. So yan na mga master, naibalik na natin. Hindi na lang natin nakunan ng buong detalye dahil nag-battery low na yung mobile ko. Chinarge ko muna sandali. So ito na, nakabit na natin mga master oh. Yung kanina kasi yung pinutol natin, ito na yon. So nilagyan na lang natin ng cable tie. Pati yung container niya medyo may hindi pala kapareho siya nung pinagkabitan ng tornilyo. So ang ginagawa ko na lang mga master ito, tingnan nyo, nilalagyan ko siya ng dalawang tie wire. Dahil hindi siya magkapareho ng butas ito, yun lang ang problema niya, yung pinagdikitan ng pinagdugtungan ng tornilyo. So wala namang connection nyo, wala namang problema. So kabalik na natin to mga master. So yan, na-sit up na natin, naikabit na natin ha. So papaandarin na natin to ngayon mga master. So bago natin siya papaandarin, check muna natin kung may leaking. So okay naman siya oh. Matagas ng tubig, di ba? So nalagyan na natin yan ng tubig, chinik na natin pati sa baba. Wala naman siyang leaking, so wala na tayong problema. So gagawin na lang natin ngayon, papaandarin na for final testing na may laman siyang tubig. So subscribe nyo na lang muna ako mga Master Remlitic para updated kayo pag may bago ako mga video. So shoutout nga pala kay Master Dins at saka Master Dodge, nag module sila ngayon kaya nahihirapan ako mag video nito. So balik na natin yung connection nya. So bago natin paandarin mga master, kukunan muna natin ang resistance, yung basic na step. Dahil naikabit na natin ha, kukunan na natin siya ng resistance. So titingnan natin yung pagkaiba ng pag-check natin kanina ng defective yung spare parts, yung pinalitan natin yung heater at saka itong good parts. So switch on natin ha. Yan o, di ba? So ganyan pa lang mga master, kahit hindi nyo naisaksa kung mag-troubleshoot tayo. Sa tester pa lang malalaman na natin kung umaandar ba o hindi. Yan, gumagalaw, di ba? Ulitin natin na. Yan o. Kanina kasi hindi siya umaandar o gumagalaw yung tester nung switch on natin yung switch dyan, di ba? So okay na mga master. So ang standby na lang tayo ngayon ha, saglit lang, medyo mataas tong video na to. Papaandarin lang muna natin. Gumagana na siya, di ba? So yung cooling system nito wala tayong problema dahil umaandar naman. Saka sabi naman ng customer din, pero nasubukan na din natin kanina bago natin pinalitan, umaandar din. So ito lang yung problema, kunan muna natin ng ground, wala naman siyang ground. Balik na natin lahat ito para mapaandar na, para ready to serve, ready to deliver na. Papandarin lang muna natin mga master ha. So pag-determine pala, isaksak muna natin. Pag-determine pala mga master, papakita ko sa inyo ha. May ignition light siya, yung ilaw na kulay red. Pag pinapaandar natin yan, hihintayin natin, babalikan natin ng mga ilang minuto. Papandarin natin ha. Yung ignition light niya mga master o yung ilaw nandyan sa harap, ito. Pag mawawala na yan mamaya, mag-switch off yan, tapos naka-on yung heater, meaning good yung ating heater. So, at saka sobrang init na nun, so kaya nag-open siya. Mayroon nga pala akong ma-share din mga master eh. Kasi minsan, pag yung sobrang init na kumukulo na siya, kung napansin nyo, yung ibang magto-trouble, papalitan natin yun ng thermodisc dahil hindi nag-open yung thermodisc niya sa sobrang init, sira na yun, so papalitan natin. So ito umaandar siya, di ba? Ihintayin natin mga ilang minuto, magsi-switch off yan. So sobrang init na yan, so meaning good yung ating thermodisc. So yan o. So after mga ilang minutes mga master, ito na, gumagana na siya, naka-switch on pa rin yung ating switch.
yung ilaw na yan, oh, di ba? Nawawala na. So meaning sobrang init na yan, so gumagana yung thermodisc niya. So yun ang nagko-control ng sobrang init. So mayroon din kasing time na nagko-trouble na kumukulo na siya. Hindi na nagsuswitch off dahil yung thermodisc yung problema, hindi nag-open. So ito okay po. So, tingnan nyo, umiinit na ito mga master. Parang hindi nga lang makasyado makita. Tingnan nyo ha, ilipat ko lang. So yan o, di ba? Umusok, nakita nyo, di ba? So ganun lang mag-determine mga master. So balik natin ha, ulitin natin. Hindi pa umiilaw siya, di ba? Kukunan natin ulit para mawala na yung sobrang init niya. Iilaw yan ulit mamaya. Sobrang init na talaga mga master. Pero titiisin ko lang para sa inyo para makita nyo kung paano mag-troubleshoot. Yan o, kita nyo, umusok, di ba? Sobrang init, pasensya na. Woo! So kukunan pa natin ulit hanggang mawala yung init na naka-stack niya sa container. Titingnan nyo ha, umiilaw yan mamaya. Para maubos yung init niya, panibagong init na naman. So yan, di ba? Nakita nyo, umiilaw na. So meaning hindi na siya masyadong mainit, gumagana na naman, umaandar na ang ating thermodisc. Ayos ba mga master? Hindi na siya masyadong mainit kaya umiilaw na siya. Ang thermodisc kasi yan ang nag-control. So switch off na natin. Explain ko ha saglit. Yung thermodisc pag sobrang init na nag-open na yung contact niya kaya nag-switch off yung ilaw na yan. So yan yung matatandaan, mga palatandaan na good yung ating spare na pinalit. So ayos. So subscribe nyo lang ako Rimnetic para updated kayo pag may bago akong mga video. Next time ulit. Maraming salamat mga master.